Ito ay isang puso ng halimaw na makikita kahit saan, itinapon sa isang sulok para mabulok at amagin. Iyon dapat ang huling hantungan nito. Pero mula nang una ko itong makita, ginawa ko na itong aking tanging spirit beast companion. Dahil dito, pinagtawanan ako ng lahat at tinawag na isang malaking tanga. Pero ang hindi nila alam, ito ang nag-iisang infinite grade na nilalang sa mundo, na higit pa sa myth class na kalidad. Hindi lang ako nito matutulungang lumikha ng sariling mundo para sa Zerg Mother Nest. Kaya rin itong gawing infinite ang evolution ng bawat isang Zerg unit. Bawat isang Zerg ay makakapagbigay sa akin ng attribute points bilang kapalit, na patuloy na lumalampas sa sarili kong mga limitasyon. Huminga ako ng malalim at pinilit na pakalmayan ang aking sarili. Kahit na napakalakas ng class na ito, kailangan pa ring palakasin muna ang mga pangunahing pundasyon. Sa sandaling iyon, itinulak ng aking mabait na kapatid ang pinto at pumasok. Lalabas ako para uminom ngayon. Huwag mo kong pakialaman. Mula ngayon, hindi na kita pakikialaman. Gawin mo kung ano man ang gusto mong gawin. Sa dati kong buhay, nilinlang niya ako para mamatay sa isang mapanganib na lugar. Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon, ay para lang makuha ang loob ng kanyang kongej. Ngayong nabuhay ako muli, hindi ko na siya pakikialaman pa. Pagkatapos, sinimulan kong damhin ang aking class talent. Agad na pumasok ang aking isipan sa mundo ng Zerg Mother Nest. Ang bumungad sa akin, ay isang monumentong bato sa isang lumulutang na isla. Nakasulat dito ang iba't ibang uri ng mga Zerg. Brain Bug, Basic Magic Type Unit. Worker Bug, Basic Range Type Unit. Blade Bug, Basic Melee Type Unit. Pagkakita ko rito, hindi ako nag-atubiling piliin na gumawa ng Blade Bug. Sa isang iglap, isang Blade Bug na may dalawang katana ang lumitaw sa aking harapan. Kaya kong kontrolin ang lahat ng kilos niya sa pamamagitan lang ng aking isipan. At para makagawa ng mas maraming Zerg, kailangan ng mas maraming energy points. Ang paraan para makakuha ng energy points ay sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw. Kaya kumilos agad ako. Hindi ako nagdalawang isip na pumunta sa gilid ng syudad. Agad kong ipinatawag ang Blade Bug para magbantay sa paligid. Pero sa sandaling iyon, isang Blood Fang Pig na may habang 2 metro ang biglang lumitaw sa harapan ko. Kilala ang nilalang na ito bilang isang newbie killer. Parehong nakakatakot ang lakas at bilis nito. Pero ang makikita sa mukha ko ay panghihinayang. Dahil ang 2 mahahabang pangil ng Blood Fang Pig ay mahalaga. Maaari itong may benta sa syudad sa halagang 2,000 credit points. Sa isang utos ng aking isipan, sumugod ang Blade Bug na parang isang multo. Nang makitang umaatake ang Blade Bug, agad na ginamit ng Blood Fang Pig ang skill nitong charge. Isang segundo bago tusukin ng Blood Fang Pig ang katawan ng Blade Bug, biglang tumalon ang Blade Bug sa itaas nito. Pagkatapos, iwinasiwas nito ang mga braso nitong talem at pinatay ang Blood Fang Pig. Sadyang isang natural na killing machine ang mga Zerg. Sa isang atake lang, agad na namatay ang Blood Fang Pig. Lumapit ako, at kinuha ang 2 pangil ng Blood Fang Pig, pagkatapos ay nirecycle ko ang katawan nito. Ang hindi ko inaasahan, isang Blood Fang Pig pala ay kayang mag-recycle ng 15 energy points. Samantalang ang pag-hatch ng isang Blade Bug ay 10 energy points lang ang kailangan. Ibig sabihin,